Dalawang magkaibang lungsod, isa sa Nanjing at isa sa Hong Kong. May mga kasong naganap sa unang tingin ay tila hiwalay sa isa't isa. Ngunit sa masusing pagsusuri, kapansin-pansin ang ilang nakakagulat na pagkakatulad. Sa likod ng mga ordinaryong apartment at pangkaraniwang pamumuhay, may mga pangyayaring matagal nang naitago bago tuluyang nabunyag sa pamamagitan ng masusing investigasyon. Ang mga kasong ito ay hindi lamang tungkol sa krimen, kundi tungkol sa mga relasyon, desisyong ginawa sa gitna ng emosyon at sa mga senyales na maaaring hindi agad napapansin. Sa dokumentaryong ito, susuriin natin ang mahalagang detalye ng dalawang kontrobersyal na kaso mula sa pinagmula ng mga sangkot sa proseso ng investigasyon hanggang sa naging hatol ng hukuman. Sa isang tahimik na umaga sa timog kanlurang bahagi ng Nanjing, natagpuan ng isang matandang tagalinis ng basura ang isang kahina-hinalang plastik na supot sa likod ng isang fast food restaurant. Inakala niyang tirang pagkain lamang iyon, ngunit nang buksan niya ang supot, tumambad ang mga piraso ng laman na kakaiba ang kulay at tekstura. Agad siyang tumawag ng pulisya. Dumating ang mga otoridad at isinailalim sa forensic examination ang mga na-recover na laman. Kinumpirma ng resulta na hindi ito karne ng hayop, kundi bahagi ng katawan ng tao. Dahil sa bigat ng kaso, agad na bumuo ng espesyal na task force ang pulisya ng Nanjing at sinuyod ang mga basurahan, drainage system at mga eskinita sa paligid ng night market. Sa mas malawak na paghahanap, natagpuan ang marami pang supot na may lamang pira-pirasong bahagi ng katawan, mga malalambot na tissue, internal organs, daliri at maging ang bahagi ng ari ng babae. Karamihan ay niluto sa mantika at tinakpan ng makapal na ketchup. May mga senyales din na ang ilang bahagi ay na-freeze bago iluto. Sa pamamagitan ng DNA analysis, natukoy na iisang babae ang pinanggalingan ng lahat ng bahagi. Batay sa pisikal na katangian, tinatayang nasa 20 taong gulang ang biktima, may taas na humigit kumulang 5'5" at payat ang pangangatawan. Ayon sa pagsusuri ng hiwa, gumamit ang salari ng kutsilyo at lagari, ngunit kapansin-pansin ang hindi pantay at magaspang na paraan ng paghiwa. Sinimula ng pulisya ang paghahanap sa pagkakakilanlan ng biktima, ngunit walang naiulat na nawawalang babae na tumutugma sa edad at profile sa Nanjing sa mga nakaraang taon. Sinuri ang 60 kaso ng nawawalang kababaihan mula 20 hanggang 30 taong gulang sa nakalipas na 3 taon at kinumpara ang DNA sa kanilang pamilya, ngunit walang tumugma. Pinalawak ang investigasyon hanggang Shanghai at Anhui, ngunit wala pa ring resulta. Lumitaw ang posibilidad na ang biktima ay matagal nang hiwalay sa pamilya o namumuhay ng hindi nakikipag-ugnayan sa iba. Lumipat ang focus ng investigasyon sa mga karaoke bar, employment agency at youth shelters. Ngunit nanatiling walang malinaw na lead. Sa lugar kung saan natagpuan ang mga labi, may humigit kumulang 40 CCTV cameras. Dahil sa dami ng taong dumaraan gabi-gabi, naging mahirap pa ring tukuyin ang posibleng suspect. Isa lamang ang kahina-hinalang napansin. Isang lalaking madalas makita bandang 2 hanggang 4 ng madaling araw, nakaitim na kapote, may sombrero at mask at laging may dalang plastik na supot. Palagi siyang nasa mga blind spot ng kamera. Dahil malabo ang footage, sinuri ito ng frame by frame sa pagitan ng bawat 0.1 seconds. Tinatayang may taas siyang 5'7", kaliwete, mabilis maglakad at bahagyang kuba. Sa isa sa mga supot, natagpuan ang isang fingerprint na may halong pawis.
Isinailalim ito sa criminal database ng Jiangsu Province ngunit walang tumugma. Wala sa record ang suspect. Napansin din ng forensic team na ang mga tissue ay may senyales ng pagyeyelo, pagkatunaw at saka pagluluto sa mataas na init. Ipinapahiwatig nito na ang katawan ay itinago sa isang malakas na freezer at hindi karaniwang refrigerator. Sinuri ng pulisya ang pagbili ng mga industrial freezer sa Nanjing sa mga nakaraang taon. Ngunit dahil libo-libo ang nagbebenta bawat buwan at karamihan ay online o cash transaction, naging halos imposibleng masundan. Lumipas ang isang buwan na halos 20 oras kada araw ang trabaho ng task force, ngunit wala pa ring malinaw na sagot kung sino ang biktima at sino ang may sala. Unti-unting naging malamig ang kaso hanggang sa may bagong ulat makalipas ang higit 2 taon. Noong ika-20 ng Hunyo 2014 sa Yancheng, nag-ulat ang isang matandang mag-asawa na nawawala ang kanilang 21 anyos na anak na si Ching-Ching Xu. Matapos makapagtapos ng high school, siya ay lumipat sa Nanjing upang maghanap ng trabaho. Kilala siya bilang masipag at independent, nagtatrabaho bilang waitress, cashier at counter clerk. Dahil sa taas ng gastos sa lungsod, nahirapan siyang magbayad ng renta at kalaunan ay nagtrabaho sa isang bar na para sa lalaking customer lamang, bagamat sinabi niya sa pamilya na isang upscale restaurant siya nagtatrabaho. Lumaki ang kanyang kita at nagsimulang gumamit ng mamahaling gamit, ngunit unti-unti ring lumayo sa pamilya. Noong 2014, nakatanggap ang kanyang mga magulang ng abiso na halos 2 taon nang hindi nababayaran ang renta ng kanyang apartment. Hindi na rin maabot ang kanyang telepono. Nang puntahan nila ang tirahan, matagal na pala itong walang tao. Sa isang sobre, natagpuan ang bankbook na may balanse na humigit kumulang $13,000 at walang galaw sa loob ng 2 taon. Noon lamang nila lubos na nauunawaan ang sitwasyon at nagsampa ng missing person report. Muling binuksan ng pulisya ang mga hindi natutukoy na mga bangkay mula sa mga nakaraang taon, kabilang ang kaso noong 2012 sa Food District. Tumugma ang edad, pangangatawan at timeline. Isinagawa ang DNA test at kinumpirma na ang mga labi ay kay Ching-Ching Xu. Inimbestigahan ang kanyang mga katrabaho at ayon sa isang kasama sa bar, may kinakasama si Ching-Ching na madalas magpakita ng marahas na ugali. Ang lalaki ay si Chow, 31 taong gulang at empleyado ng isang state-owned transportation company. Ang mas nakakagulat pa, may asawa at anak na pala siya. Sa pagsusuri ng call records at bank statements, lumabas na may komunikasyon pala sila hanggang Agosto 2012. Dahil dito, agad siyang inaresto bilang pangunahing suspect. Tumanggi siyang magsalita hanggang kumpirmahin ang fingerprint scan na ang marka sa plastic na supot ay sa kanya. Doon siya nagsimulang umamin. Si Chow ay nagtapos sa isang prestihiyosong universidad sa Nanjing at nakakuha ng trabaho sa tulong ng koneksyon ng kanyang ama. May maayos na pamilya at reputasyon, ngunit nang mabuntis ang kanyang asawa, nagsimula siyang pumunta sa hostess bars at doon niya nakilala si Ching-Ching. Gumastos siya ng malaki, umupo ng apartment para sa kanya at nagbibigay ng pera. Naniwala si Ching-Ching na maaari siyang pakasalan at patuloy siyang humiling na hiwalayan nito ang asawa. Para kay Chow, hindi opsyon ang diborsyo. Nang magbanta si Ching-Ching na isisiwalat ang relasyon, siya ay natakot na masira ang kanyang trabaho at reputasyon. Nagpadala siya ng kabuang humigit kumulang $201,000 bilang kabayaran upang tapusin ang relasyon, ngunit patuloy ang kanyang mga hiling. Noong kalagitnaan ng Agosto 2012, tinawagan siya ni Ching-Ching at sinabing napilayan siya. Bandang 10:00 ng umaga, pumunta si Chow sa apartment.
Sa simula ay maayos ang usapan at nag-agahan pa sila. Ngunit nagbigay si Ching Ching ng ultimatum. Ipagpatuloy ang suporta o hiwalayan ang asawa, kung hindi ay tatawag siya rito. Nagkaroon ng pagtatalo at agawan sa telepono. At sa gitna ng komprontasyon, pinigilan ni Chow si Ching Ching at sa paglala ng sitwasyon, nasakal niya ito. Hindi niya binitawan hanggang sa tuluyang mawalan ng malay ang babae. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang hindi na niya maibabalik ang nangyari. Matapos ang insidente sa apartment ni Ching Ching sa Nanjing, nanatiling nakatulala si Chow sa sahig. Ayon sa kanyang pahayag, doon niya unang naisip kung susuko ba siya o tatakas, ngunit sa halip na pumili sa dalawa, nagpasya siyang itago ang krimen. Kinabukasan, maaga siyang tumawag sa opisina upang humingi ng leave. Sa hapon, bumili siya ng commercial freezer, bone saw, dissection knife at mga rolyo ng plastic wrap. Pagsapit ng gabi, siya ay bumalik sa apartment at sinimula ng paghihiwa sa katawan. Inuuna ang itaas na bahagi at inilalagay ang malalaging piraso sa freezer. Sa loob ng halos 2 linggo, paulit-ulit siyang bumalik upang hiwain ang bawat bahagi sa mas maliliit na piraso, balutin at itabi. Ang proseso ay isinagawa ng sistematiko. Nang matapos, kinailangan niyang mag-isip kung paano itatapon ang mga labi. Nagpasya siyang pagmukahing tirang pagkain ang mga ito, kaya't binalutan niya ng butter ang ilang piraso at niluto sa mantika upang magmukhang karaniwang street food, saka nilagyan ng ketchup. Ang ulo ay hindi niya isinama at itinago niya ito sa safe ng isang kaibigan, na ayon sa investigasyon ay posibleng plano niya ring paglipatan ng sisi kung sakaling mabunyag ang krimen. Sa mga sumunod na araw, paunti-unti niyang itinapon ang mga piraso tuwing madaling araw. Kalaunan, ibinenta niya ang freezer sa second-hand marketplace at nilinis ang apartment. Dahil bihirang makipag-ugnayan si Ching Ching sa pamilya, naniwala siyang hindi agad mapapansin ang pagkawala nito. Mahigit 1 taon siyang namuhay na tila walang nangyari, regular sa trabaho at maayos ang kilos sa pamilya. Ngunit nang matukoy ang kanyang fingerprint sa plastic na supot at maaresto siya, mabilis na kumalat ang balita. Tinawag ng media ang kaso bilang Chicken McNugget Corpse Case dahil sa paraan ng pagtatapon sa mga labi. Nagdulot ito ng matinding reaksyon sa publiko at bumagsak ang negosyo sa food district kung saan natagpuan ang mga piraso. Noong Marso 2015, nagsimula ang paglilitis. Nanatiling tahimik si Chow at iginiit ng depensa na siya ay nasa matinding emosyonal na pressure at tinakot umano siya ni Ching Ching na isisiwalat ang kanilang relasyon. Ngunit itinuro ng prosekusyon na ang pagbibili ng freezer, ang 2 linggong proseso ng paghiwa at pagluluto at ang sistematikong pagtatapon ay nagpapakita ng malinaw na pagpaplano. Hinatulan siya ng kamatayan dahil sa sinadyang pagpatay at paglapastangan sa bangkay. Kalaunan, naipaayos ng pamilya ni Ching Ching ang kanyang libing sa kanilang bayan. Habang mainit pa ang diskusyon sa kasong iyon sa Nanjing, isang hiwalay na insidente ang yumanig sa Hong Kong. Noong 15 ng Marso 2013, sinalakay ng pulisya ang isang apartment sa Tai Gok Choi matapos ang ulat ng pagkawala ng mag-asawang sina Glory Chow Wing Ki, 65 years old at Mun Siu Yut Ye, 63 years old. Ang ulat ay isinampa ng kanilang mga anak na sina Chow Hoi Ying at Henry Chow Hoi Leong 5 araw matapos silang huling makausap. Ipinahayag ng magkapatid na akala nila ay bumiyahe ang kanilang mga magulang patungong mainland China. Ngunit kinumpirma ng pulisya na hindi umalis ng Hong Kong ang mag-asawa at wala ring galaw sa kanilang mga telepono o credit card. Noong 15 ng Marso,
May tumawag ng hindi nagpakilala at itinuro si Henry bilang responsable sa pagpatay sa sariling mga magulang. Nang kumprontahin siya ng pulisya, tahimik niyang inamin ang krimen. Batay sa investigasyon, noong ika-1 ng Marso, tinawagan ni Henry ang kanyang mga magulang upang humingi ng tulong sa paglilinis ng bagong apartment. Pagdating ng mga ito, bukas ang pinto at tahimik ang loob. Sa loob ng unit, inatake sila gamit ang isang mapurol na bagay. Nasugatan na ang ina sa leeg at agad na bumagsak. Sinubukan namang lumaban ng ama, ngunit kalaunan ay nawalan din ng lakas. Kasabwat ni Henry ang kaibigang si Angus Chechun K. Pagkatapos ng pagpatay, pinutol nila ang mga ulo at hinati ang katawan sa iba't ibang bahagi. Itinabi sa refrigerator at binalot ang iba sa plastic bago ilagay sa garbage bags at itapon sa dalampasigan. May mga natirang bahagi sa apartment na sinubukan pa nilang lutuin at timplahan upang magmukhang ordinaryong pagkain. Tumagal ng 5 araw ang paglilinis at pag-disinfect sa unit. Sa interogasyon, sinabi ni Henry na matagal na niyang kinikimkim ang galit sa kanyang mga magulang, kabilang ang sapilitang piano lessons noong bata pa siya at ang pakiramdam ng pag-iisa sa paaralan. Bumagsak ang kanyang performance sa high school at nakaranas ng depresyon. Ipinadala siya sa Australia, ngunit ayon sa kanya ay nakaranas siya roon ng discrimination at pambubuli na lalo umanong nagpalala ng kanyang paglayo sa pamilya. Ang 2 kasong ito, ang sa Nanjing at ang sa Hong Kong, ay kapwa nagdulot ng matinding pangamba sa publiko, hindi lamang dahil sa paraan ng krimen, kundi dahil sa mahabang panahong naitago ang mga ito bago tuluyang nabunyag sa pamamagitan ng masusing investigasyon. Ayon sa mga nakakakilala kay Henry Chow, unti-unti siyang naging emosyonal at pabigla-bigla, madaling magalit at may mga panahong kakaiba ang kilos sa mga kaibigan. Ang mga karanasang iyon ay hindi lamang pansamantalang sugat, kundi kalaunan ay naging malalim na galit na ibinunto niya sa sariling mga magulang. Madalas niyang sabihin na pinilit siya sa piano lessons noong bata pa. Pinabayaan umano siya noong middle school at ipinadala sa ibang bansa nang hindi kinukonsulta. Noong 2003, ibinalik siya ng kanyang mga magulang sa Hong Kong sa pag-asang makakatulong ito sa kanyang kalagayan. Ngunit pagbalik, halos putulin niya ang ugnayan sa pamilya at nagkulong sa silid ng ilang araw. Sa panahong iyon, ayon sa mga investigasyon, nagsimula niyang pag-isipan ang pagpatay sa kanyang mga sariling mga magulang. Sa loob ng 6 na buwan, pinlano niya ang bawat detalye at inanyayahan ang isang kakilala, si Angus Chechun K, upang tumulong. Si Angus naman na may IQ na 84 na mas mababa sa karaniwan. Siya ay nag-aral noon sa New Zealand, ngunit nakaranas ng panlilinlang mula sa isang babae na kumuha ng kanyang pera. Isang pangyayaring nakaapekto ng malaki sa kanyang pag-iisip. Pagbalik sa Hong Kong, nagtangka siyang magpakamatay ng ilang beses. Bagamat nailigtas siya ng pamilya, nagkaroon siya ng permanenteng pinsala sa pag-iisip. Pareho silang may mabigat na karanasan sa pag-aaral sa ibang bansa at doon sila nagkaroon ng ugnayan. Nagkikita sila lingguhan upang talakayin ang plano. Tinatayang 10 hanggang 20 minuto bawat pulong. Sinuri nila ang apartment, naghanda ng mga kagamitan at naghintay ng pagkakataon. Nang marinig ni Henry mula sa kanyang kapatid na may planong bumiyahe sa mainland China ang kanilang mga magulang, itinuri niya itong tamang oras. Matapos ang krimen, kapansin-pansin ang asal ni Henry. Wala siyang ipinakitang takot o pagsisisi. Sa halip, ikinuwento pa niya ang detalye ng ginawa sa ilang kakilala. Isang araw bago siya maaresto, nagbitiw pa siya ng pahayag na maaari pa siyang pumatay muli dahilan upang may mag-ulat sa pulisya.
Sa pagsalakay sa apartment, natagpuan sa refrigerator ang ulo ng biktima at iba pang bahagi ng katawan. May mga lunchbox din na may lamang nilutong bahagi. Ayon sa mga suspect, ginawa iyon upang maitapon ng hindi mahalata at hindi para kainin. Gayunpaman, ang pagkakatuklas na ilang lalagyan ay muling iniinit sa microwave ay lalo pang nagpalala ng reaksyon ng publiko. Noong Agosto 2014, nagsimula ang paglilitis. Inamin ni Henry ang pagpatay ngunit itinanggi ang paghiwa sa mga katawan upang makaiwas sa karagdagang kaso. Iginiit naman ng depensa ni Angus na may seryoso siyang kondisyon sa pag-iisip at madaling maimpluwensyahan. Bagamat inamin niyang nag-ilawok siya, sinabi niyang sumunod lamang siya sa utos ni Henry. Sa hatol ng hurado na binubuo ng 9 na miyembro, 8 ang nagsabing si Henry ay nagkasala. Samantala, napagkaisahan nilang hindi ganap na responsable si Angus dahil ang kanyang kakayahang mag-isip ay katumbas umano ng isang batang edad. Noong Marso 2015, hinatulan si Henry ng habang-buhay na pagkakakulong habang si Angus ay sinintensyahan ng 1 taon ng pagkakabilanggo. Nang pag-usapan ng publiko ang 2 kaso, ang sa Nanjing at ang sa Hong Kong, marami ang nakapansin ng pagkakatulad. Parehong may sistematikong pagtatago ng krimen at parehong naganap sa loob ng ordinaryong tahanan. Bagamat nagkaroon ng legal na hatol, iniwan ng mga kasong ito ang mas malalim na tanong tungkol sa sikolohiya ng tao at sa mga senyales na maaaring hindi napapansin sa likod ng tahimik na mga pinto. Sa huli, parehong nagtapos sa legal na pananagutan ang mga kasong ito. Ngunit higit pa sa hatol ng korte, iniwan nila ang mga tanong tungkol sa psikolohikal na kalagayan, personal na responsibilidad at sa epekto ng matagal na kinikimkim na galit. Ipinapakita ng mga pangyayaring ito na ang pinakamabigat na lihim ay maaaring nagtatago sa likod ng tila normal na pamumuhay. At kadalasan, ang mga detalye na tila maliit o hindi napapansin ang nagiging susi sa paglabas ng katotohanan. At dito nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Kung umabot nga kayo sa part ng video na ito, huwag kalimutang ikomento kung taga saan kayo at kung anong oras nyo ito napanood para malaman namin kung saan umabot ang video. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel para manatiling updated sa mga panibagong kaso na aming ihahatid.